Hi guys, magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video ay magkukwentuhan na naman tayo or meron akong sasagutin ngayon na isang katanungan. At bago po pala tayo mag-umpisa, gusto ko lang po mangumusta sa inyo at magandang araw at magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, January 18. Ayan guys, gusto ko lang i-share sa inyo pag araw po ng Sabado, ito po yung aming i-share ko sa inyo po kung gaano po kadami yung aming mga iniihaw-ihaw guys. Pag araw po kasi guys ng Sabado, medyo marami po yung aming iniihaw kasi sa lahat po ng araw sa buong linggo, yung Sabado po at saka Linggo, Saturday at saka Sunday, yun po yung malakas yung aming pag-ihaw-ihaw. Kaya po, nagdadagdag po kami ng dami ng aming mga iniihaw. Kahapon po, sa last video ko po, ito po, ipakita ko sa inyo pala yung aming ginagawang laman. Sa last video ko po, ito po ay 11 kilos. Ngayon ito ay 15. Ito ay 15 kilos ngayon guys, Sabado. Pero yung sa last video ko po yung nakaraan, yung December, yung holiday season, umaabot kami nito guys ng mga 20 to 25 kilos. Minsan umabot pa siya ng 30 kilos guys. Kasi ito lang, mas mabenta to sa amin guys pagka holiday season. Ngayon po ay January na. So bali, back to normal. Pero ang normal po namin pag Sabado, ganito po siya kadami guys. 15 kilos. Pagka Monday to Friday, nasa 10 to 11 kilos po ang aming ginagawa. Depende po kung may order, nagdadagdag kami guys. Ayan, ipakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung ating frozen. Ang gamit po pala namin, ulitin ko po, ang ginagamit po naming pork laman ngayon or karne ng baboy, pasensya na po pala kayo. Against the light tayo, kaya medyo malabo po yung ating camera guys. So yung ilaw, naka-against yung ilaw guys. Tapos, eto siya guys, ilapit ko lang sa inyo yung karne. Mabigat kasi kaya ipakita ko na lang. Ilapit ko na lang sa inyo yung karne. Ayan siya guys. Frozen po itong gamit namin kasi nga po ang karne ngayon, ang fresh na karne ngayon is 320 ang kilo. Ganun pa rin mataas. Ayan siya. Frozen to guys. Ayan. Meron siyang lang siya, parang litid-litid ng konting taba. Pero ito yung masarap guys. Ayan siya, frozen. Nahugasan ko na to, hinihiwa na ni Mister. Ayan, si Mister naghihiwa, nakatakip lang nito, pero dito siya naghihiwa sa likod. Ito, ang ganda pa niya guys, ang ganda pa ng karne na yan, Ayan. Yun nga lang po, ang kaibahan nito, matubig po talaga yung frozen. Pero maganda pa siya, fresh na fresh. Maganda pa nga po siya sa fresh kung tutuusin, kasi ito hindi na tayo magtatanggal dito ng balat. Hindi na tayo dito guys magtatanggal ng balat, wala na siyang kabalat-balat. Tapos maganda pa yung malambot. Malambot guys yung frozen. Minsan pagka fresh, nakakabili kami ng matigas. Lalo na yung matanda na siguro yun na baboy, yung parang hinahinay siguro yun, mga ganun. Nakakabili kami minsan. Kaya pag fresh, wala, ang ganda. Ito siya guys. Tapos, ito ay, ulitin ko, 15 kilos. Yung ginagawa ni Mister. Tapos, ako naman dito, ginagawa ko itong isaw namin, 6 kilos ito guys. Tapos, ayan siya. Mamarinate natin yan. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, may video po ako ng mga kung paano ko po minamarinate. Check nyo lang po sa aking YouTube channel, dyan sa pinaka-old videos ko po. Meron pa akong mga videos na itong mga yung mga ginagawa ko po lahat, yung mga ihaw-ihaw. Ayan. Tapos, shoutout po pala sa inyong lahat. Shoutout po sa mga patuloy po sumusuporta sa aking YouTube channel. Shoutout din po kay Ma'am Consuelo Broker. Nag-comment po siya sa akin kagahapon. Thank you po sa inyong comment, ma'am. Sa inyong nakakatuwang comment. Ayan guys. Hindi naman maiwasan yung mga bash. Pero, ayun, natutuwa ako dito kay Ma'am Consuelo Broker. Tapos, shoutout din kay Sir Barney Ilazo. Gusto ko lang pong sagutin yung kanyang tanong. Sabi po niya, pwede po bang mag-umpisan yan sa 20K? Ayan guys, tayo nito ngayon. 20K. Alam niyo sir, yes po, pwede. Malaking puhunan na po yun para sa akin, yung 20K.
Kasi nga po, dun sa kwento ko po kahapon sa last video ko, nag-uumpisa po ako guys. Mga sir, mga ma'am, nag-umpisa po ako sa 500 pesos lang. Nung time na yun, 2009. Parang ano lang yun, yung parang ano ko lang ba. Pero hindi kasi ako nagbigla-bigla. Hindi ako nagbigla-bigla sa pag... At saka wala din akong puhunan na ganun kalaki. Pero ang sa mindset ko kasi guys, pagka nagninegosyo ako, ayokong magbagsak ng isang malakihan kasi hindi pa ako sigurado kung ano ba yun, kung papatok ba yun. Yan guys yung aking ano. Pero kung ano naman, pwede naman tayo mag-umpisa ng ganon, pwedeng umutang, pero sa akin kasi yung ano ko muna, parang minamanmanan ko muna. Yun, ang kwento ko sa inyo, dati, ang umpisa ko talaga dito is 500 pesos. Kasi noon, 2009, ang mura pa lang guys. Etong karne, 120 pa lang yata ang kilo nitong laman, naalala ko. Tapos itong isaw na to guys, ang kilo nito nasa 50 to 60 kilos. 50 to 60 per kilo ang isaw guys. Murang-mura. 50 to 60 per kilo ang isaw. Tapos, yung mga yan, yung itong ulo ng manok, kasi may ulo kami ng manok, yung helmet, 15 pesos lang ang kuha ko nun. Napakamura. Kaya yung 500 na yun, yung 500 na yun guys, ano na yun, yung ang dami ko nang mabibili dun. Kasi nag-uumpisa ako per, isa-isang kilo lang. Depende, minamanmanan ko guys, kung ano yung hindi masyadong mabenta, para lang kahit paano pag naghanap yung customer, meron ako tig-kalahating kilo, ganon. Kalahating kilo lang yung binibili ko, pero yung sa mabenta, 1 kilo, hanggang sa umaangat. Pag nakita ko, namamanmanan ko na kung ano yung bestseller or mabenta sa mga barbecue ko, doon ako nagdadami. Yun guys. Tapos, naalala ko noon, ang gamit kong ihawan noon, mayroon akong lamesa, yung tiklop-tiklop lang. Yun ang daladala ko kasi wala nga po akong pwesto sa bangketa lang. Karay-karay ko yun guys. Tiklop-tiklop na lamesa, tapos may istante ako kasi talaga ako ng istante para malinis tignan. Ayun, bali, binibili ko rin yung istante na yun. Magkano ba yung bili ko nun? Nasa 1,000. Bisan may hulugan pa nga. Yung istante na yun, yung may takip siya. Bumili ako nun. Hakot-hakot ko rin yun. Guys, hakot-hakot ko yun. Sobra talaga yung paghirap ko nun sa Hakot-hakot ko yun kasi wala nga po kami pwesto na, wala kami pwesto na permanente. Sa bangketa lang, tanggal-tanggal. Tapos, ayun, tapos yung ihawan ko nun, yung murahin lang na ihawan guys, yung nabibili sa palengke, yung madali siyang makalawang. Pagka napabayaan mo siya, makalawang. Pagkano yung bili ko na nun dati, may stand siya, pero siya, mura lang yun, 180 yata noon, naalala ko pa 180. Tapos yung payong na malaki, magkano rin yun, nasa 500 yata yung dati or 600, yung malaking payong. Tapos, yun guys. Dito sir, balik po tayo ulit kay Sir Barney Ilazo. Pwede po, na po, itong 20K nyo po, malaki po itong puhunan na ito para sa akin. Pero ngayon kasi mahal na po yung bilihin, pero siguro sapat lang ito. Itong na to. Kasi ako nag-utay-utay ako sa pero yung puhunan ko talaga guys sa mga karne, bukod doon sa yung ihawan, nasa 500 pesos. Yung sa pamalengke ko, yung pambili ng karne. Ayun, ito sir, pwede po, itong 20K, malaking puhunan na po ito. Siguro makapagawa na po kayo dito ng stainless na na ihawan, na makakaano na kayo kasi ngayon, ang gamit po namin ngayon guys ay yung pasadya namin na ihawan, 16 by 24. 16 by 24 po yung aming ihawan na stainless na. Ilang years na po yun? 2014 pa po namin yun binili. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Halos 11 years na yun guys. 25 na ngayon. 2014 ko binili yung pakita ko sa inyo mamaya yung ihawan namin na yun. Pinasadya namin. 3.5 yung aming bili nun sa ihawan na yun. 16 by 24. Hindi na ako masyadong nagpagawa ng malaki. Kasi kung tutuusin, maganda sana yung malaki, lalo na ngayon na medyo yung customer namin, marami na, yung iba naghihintay na. Kasi yung nagdedepende po kasi ako guys, sa space namin, maliit lang talaga yung aming pwesto. Kaya binabasihan ko lang yung pwesto namin. Mainit din sa loob.
Kasi yung aming ihawan po, nasa loob na po siya ng tindahan kasi nga po, may nagre-reklamo. Hindi talaga maiwasan, lalo na pag ihaw-ihaw guys yung ating negosyo. Hindi talaga maiwasan yung nagre-reklamo sa usok. Kaya po, kami po, nung nag-unti-unti kami, minsan iba, pinapakiusapan namin, tapos hanggang sa medyo nakakaano na kami, nagpagawa kami guys ng yung 16 by 24 namin na ihawan, nilagyan namin yun ng panghaw. Panghaw ang tawag nun sa Bisaya. Anong tawag nun? Chimney. Chimney. Bisaya po kasi ako guys, taga Davao po ako. Ang tawag nun sa amin yung parang may panghaw, yung labasan ng usok sa taas. Ayun, tapos nagpagawa kami nun. Gumastos kami guys ng 10K, no? 10K. Mataas po yung aming yung labasan ng usok para po hindi bababa yung usok, pero may time pa rin yung hangin, talagang pasawa yung hangin, bumababa pa rin yung usok. Pero ayun, hindi naman na nagre-reklamo yung aming mga customer guys. Yun sir, siguro sir makapagpagawa na kayo ng ganon pagka may yung 20K na yun, makapagpagawa na kayo ng may labasan ng usok. Pero depende po sa inyo. Kumbaga, ang payo ko lang po sa inyo, ano muna kayo. Kumbaga, mamanmanan muna ninyo yung inyong mga customer kung ano yung mabenta. Tapos, mag-unti-unti muna kasi mahirap po pagka nag-umpisa tayo ng malaking puhunan tapos hindi pa tayo sigurado. Yun po yung sa akin, sir. Yung sa akin, nag-umpisa muna ako sa maliit. Pag alam na natin na medyo okay, medyo patok, yun, doon tayo mag-expand or yun lang po yung masasabi ko. Sa 20K po, malaking puhunan na po itong 20K, sir. Kaya, yun, marami na po kayo mabibili nito. Kumbaga, kung gusto niyo talaga ng diretso yung stainless na ihawan, nakakabili kayo nito kasi dati ang bili namin 3.5. Tapos bumili din ako ng nakailang stante na ako guys. 3.5 din yung bili namin sa estante kasi naka-estante din yung aming ihawan. Ay, yung aming mga yung aming mga barbecue, yung iihawin pa lang. Tapos, yung mga naihaw na, kasi ang ginagawa po namin guys, kasi marami nang bumibili, nag-pre-cook na po kami, nilalagay namin sa tray, tapos yung hindi pa naihaw, nilalagay namin sa estante, tapos meron din kami freezer, mismo doon sa aming tindahan. Para hindi masira yung aming mga iihawin. Kasi in case, kung sakali, kasi hindi naman po laging sigurado tayong mabenta, lalo na pag umuulan guys, yun ang kalaban namin. Yun ang kalaban natin pag umuulan. Matumal talaga, kahit gaano pa kalakas yung negosyo mo, pag maulan, talagang matumal. Kaya meron kaming freezer doon mismo sa aming tindahan. At hindi namin basta-basta iniihaw na lang lahat. Kumbaga, din kami. Pag hindi maganda yung panahon, naka-stack lang yun sa freezer pag may saka kami mag-iihaw-ihaw. Kasi, yung mga naihaw na po, hindi na po namin yung binabalik. Kumbaga, once na naihaw na namin yun, hindi na namin yung binabalik kinabukasan kasi mag-iiba na po. Tuyo na po siya, mag-iiba na yung lasa. Kumbaga, yung stock po natin na sa freezer, pwede pa po ihawin yun. Basta hindi pa siya naiihaw. Yung mga ihawin na yun na nasa estante na hindi pa naihaw, pwede pa po yun ilagay sa freezer ulit. Kinabukasan, pwede natin ihawin. Yun po yung aking, base po sa aming mga ginagawa or sa aming mga experience guys sa pag-iihaw-ihaw. Yan po yung sasabi ko sa inyo. Tapos ayun lang po, thank you po ulit sa inyong mga naka-comment dyan. Shoutout din po kay Miss Batangueña, Ma'am May. Thank you po sa inyong laging panonood. Sa lahat po sa inyo, sa hindi ko po na-mention, thank you po. At sa inyong patuloy na panonood sa aking YouTube channel at hindi pag-skip. Salamat po sa inyong mga like and pag-share po sa aking mga YouTube video. Yun lang po. At ipapakita ko po sa inyo mamaya kasi andito pa po kami sa aming naghihiwa-hiwa pa kami at medyo marami yung aming gawa ngayon. Medyo nagmamadali tayo ngayon kasi atrasado na tayo. Naglatok sa hati namin kung sumasayo-sayo tuwa sa ulam namin. Tapos ayan. Ayun, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung maliit lang po talaga yung aming pwesto guys, pero sobrang pasalamat ko na sa ating Panginoon dahil sarili na po namin yung pwesto na yun at yun, hindi kami naghahakot-hakot na ng aming mga ng aming mga dalahin or yung aming mga kasi may pwesto na tayo. Ang plano ko nga po ngayon, gusto ko siya palagyan ng taas kasi nga gusto ko doon na kami gagawa kasi dito kami ngayon gumagawa sa aming bahay dahil masikip nga po doon at hindi tayo makapagpagawa pa ng tubig. Wala kaming tubig doon, hindi kami makagalaw doon pa.
Ayun yung plano ko na magpataas kami doon at doon na kami gagawa lahat-lahat para hindi na kami kasi pagkatapos ito guys, itong mga ano na to, bubuhatin pa namin to, itong mga nagawa namin to, akyat namin doon sa aming pwesto. Ayun. Pero yung kagandahan, hindi na kami nag-uupa ng pwesto at sarili na nga po yun namin yung aming pwesto. At hinakot-hakot lang namin. Pero yung istante namin, naiwan doon sa aming pwesto. Nililinis na lang namin doon. Tapos yung aming freezer or ref, nandoon rin guys. Yun, pakita ko sa inyo mamaya kung ano po yung itsura ng aming maliit na pwesto. Yan lang po. Sa ngayon, bye po muna and thank you for watching. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Bye! Guys, tara po, samahan niyo po ako. Pupunta po tayo sa aming pwesto. Habang hindi pa po kami nag-display para po medyo maluwag. Bali, ang pwesto po namin ay 2 minutes po yata lakarin mula sa aming bahay hanggang sa aming pwesto guys. Kanegosyo, andito na po tayo sa aming pwesto. Ito po siya, may nakapark na motor at tricycle. So, bali. Oo nga. Ayan po guys. Ayan yung aming pwesto. Tapos, yan, may nakapark na motor. Hindi ko alam. Wala pa po kayo dito? Wala pa. Mamaya pa mga 4. Yan guys, may nagtatanong. Tapos, yan, ililipat na lang natin po. Ito po guys yung aming tindahan. Maliit na aming tindahan. Tapos, pakita ko po sa inyo dito sa aming lugar. Ito po yung panghaw or yung chimney na sinasabi ko. Meron tayong may sound. Hindi ko alam. Good luck. Yan siya guys. Ganyan kahaba yung aming chimney or panghaw. Yan, mahaba siya guys, pero bumababa pa rin yung usok dyan. So, ngayon, buksan natin sa loob kung ano po yung, gaano po siya kaliit or kalaki. Yan, may nakapark. Buksan natin. Bali, dito rin po pala kami nagpa-park ng motor guys. Yung motor na pinapamalikihan ng aking mister, dito namin pinapark sa loob kasi wala kaming parking. Pero ngayon, sa ngayon, nandoon na guys, so, yan, tinakluban na yan, yun yung motor na aking mister. Yun yung ginagamit namin sa pagpapalengke. Negosyo, buksan na po natin. Ito siya guys, yung aming munting pwesto. Ay, ayan nahulog. Ito siya. Ito po yung pinakita ko sa inyong panghaw or chimney. Ito po, nasa loob po siya guys, nasa loob ng aming tindahan. Kasi dati dito po siya sa labas, dito nakalagay. Kung saan nakalagay yung nakapark yung tricycle, dito po kami nag-iihaw kasi po may mga nagrereklamo nga po mausok. Kaya ang ginawa namin, pinasok namin dito sa loob yung aming ihawan. Ito po ay yung kinukwento ko sa inyong 16 by 24 nakapatong. Bali, dalawa po kasi guys yung aming ihawan. Kasi kulang po yung itong 16 by 24 na to. Yan siya guys, kunin ko lang. Tanggalin ko lang yung nakapatong. Guys, ayan na po siya yung aming 16 by 24. Matibay ito na ihawan guys. 16 by 24 na ihawan. Bali, sinukatan na lang namin siya. Nilagyan namin siya ng panghaw. Ayan siya guys, yung kanyang parang takip or ano, aluminum pala siya guys. Na rin ito guys. 1 year ito. October namin ito pinagawa. Bali, 1 year na ito mahigit pagpagawa namin. Ayan siya, yung aming stainless na ihawan. 2014 po namin ito binili or pinagawa. Hanggang ngayon buhay pa siya. Ito po yung aming panghaw guys. Ayan. Sa ibabaw po, meron siyang exhaust fan, yung humihigop ng usok. Kasi kailangan po talaga yan. Ayan, yung exhaust fan. Madilim siya guys. Ayan, asahi yung kanyang tatak. Pero hindi yun siya ganyan. Hindi po talaga dapat yan. Pero wala kaming choice. May yan yung medyo mura na exhaust fan or yung maghihigop ng usok. Para po dyan. Yan muna, temporary. Yan, dalawang ganyan na yung aming binili guys. Para pag nasira ito, mayroon kaming pamalit. So, yan po yung tsura. Tapos, sa labas po, yan siya guys. Sa labas po, itong isang ihawan na to, yan. Yan guys, stainless din yan. Yung ihawan na yan, medyo hindi pa na ano. Dito namin yan siya nilagay. Ito yung stand niya. Dito siya nakalagay sa labas. Yan po ay pay-pay lang yung aming ginagamit. Kasi dati gumagamit kami ng, ng electric fan. Maskip na po kasi. Kaya yan. Dalawa yung aming ihawan guys. Ito, at saka yun, na doon. Tapos, ito po yung aming gamit na stante guys. So, ayan siya, dalawang layer. Ang bili ko po nito ay 3.5 or 5. Kalimutan ko na po dito. Dalawa siya.
Kasi dati meron kaming branch sa ibang lugar kasi tinigil na namin kasi hindi namin kinaya. Ito, dalawa yung aming estante. Ito yung aming gamit ngayon na estante, guys. Yung pinaglalagyan namin ng aming ihawan para safe po yung ating mga ihaw-ihaw. At hindi po siya papasukin ng langaw. Tapos dito po yung ref namin. Ayan siya. Walang nakalagay, wala pong laman kasi po magkakalaman po ito pag natapos na po namin yung aming ginagawang ihaw-ihaw, guys. Dito namin nilalagay lahat. Kaya kailangan ano yan, yung walang laman. Para pag natapos yung gawa namin doon mamaya sa aming pwesto, dito namin siya ilalagay. Tapos ayan, meron tayong hotdog dito, 1 kilo. Tapos yung tirang sauce. Ayan po, ito po yung sweet sauce na ginawa ko, nilalagay namin sa ref yan, guys, para hindi masira. Yun lang, guys. Ito po kaliit yung aming pwesto. Ayan lang siya. Meron tayong bike ng aking anak, aming bunso na nakaparada. So, hindi siya pwedeng iwanan sa labas. Kanya lang siya, guys. Dito nilalagay namin yung aming motor pagka gabi. Dito si Mr. nagpa-park. Tapos, ayan, guys. Ganyan lang siya. Tapos, pakita ko sa inyo ulit mamaya para, may plano po kasi akong gagawin dito sa aming pwesto na to. Ayun, ito po ay gym, covered court. Ayun siya, guys, so, yung aming pwesto. Nasa harap na sa palengke talaga kami. Ayun, sa harap namin yung covered court. Ayan, maganda pag may mga event, ayan, at talagang marami talagang tao. Matao talaga. Tapos doon naman, palengke na talaga siya. Yan lang po. Tapos ito yung hindi namin na tapos na paggawa. Kasi nung nagpagawa kami dito, balak namin sana ano na yan dyan, ilahat na. Kaso nag-short kami sa budget. Kaya yung taon na to, nawa po'y magawa na natin yan at mapataasan na namin yung aming tindahan. At dito na kami gagawa. So yan, guys, pasensya na po at maingay. Ayan siya, guys. Ayun po yung balak kong pataasan dito. Yung may bangko na yan, gusto kong magpataaskan at dito na kami gagawa sa aming question. Yan lang po, guys. Thank you for watching and God bless po sa atin.